Philippine Standard Time, ganap ng alas 6:49 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-4 ng Hulyo, taong 2026. Aba, napakagaling nung sinundang kong programa, si Mr. John Palacol. Talaga namang may makukuha kayong magandang resulta. At ngayon sa pangalan po ng aming President CEO, ang aking executive producer, si Mr. Gaspar Pilatam, ako po ang inyong lingkod, Reden Oro. Kabilang sa mga balita ngayong araw na ito, Marcoleta, defensor, kinasuhan na ng blunder. Lumipat nga na tayo paatras. Unahin natin yung balitang probinsya. Ayan. Yung balitang probinsya natin jeepney driver todas sa tumalsik na gulong. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni George Halari. Palakihin ko lang ng konti yung aking babasahin. Balita mula sa Candelaria, Quezon, patay ang isang 57 taong gulang na jeepney driver matapos sa matumbok ng kumalas na gulong ng isang trailer truck sa kahaba ng Maharlika Highway sa barangay Malabanban Norte. Kinilala ng pulisya ang biktima sa alias na Suelo, residente ng barangay Santo Cristo, Sariaya, Quezon. Batay sa investigasyon ng Candelaria Candelaria Municipal Police Station, minamaniho ng suspect na si alias Rino, 35 taong gulang, isang trailer truck nang biglang kumalas ang kaliwang unahang dual tires ng trailer habang binabagtas ang northbound lane. Dumiretso mga gulong patungo sa kabilang linya ng kalsada at tumama sa biktima na nakatayo sa harap ng isang nakaparadang Isuzu Jeepney o jeepney siguro to, na minamaniho ng isa ring jeepney driver na ang alias ay Isabelito, 50 taong gulang, na hindi naman nasaktan sa insidente. Isinugod ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang biktima sa Quezon Provincial Network Hospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician dahil sa tinamang matinding pinsala sa ulo't katawan. Dinakip ng mga otoridad ang truck driver na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Philippine Standard Time, nagatig sa ating oras, ganap ng alas 6:52 na ng gabi. Philippine Standard Time, balitang probinsya pa rin tayo. 3 killer ng ex-vice mayor at anak kinasuhan. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ng ating news writer, walang iba kundi si Angie De La Cruz. Si Angie De La Cruz nga po pala, yung ginaganap na regular na Quezon City Journalist Forum sa 3rd floor ng Quezon City Hall. Siya po ang main moderator kapag hindi dumating yung mga taga SMNI o taga yung grupo ni Apollo Kibuloy. Detalye ng balitang ito, sinampahan na ng kasong 2 counts ng kidnapping with homicide ang 3 suspect sa pagdukot at pagbatay sa negosyante at dating Abuyog Leyte Vice Mayor na si James Buhol at anak niyang si Carlo James Buhol sa Provincial Prosecutor's Office sa Abuyog Leyte. Ang 3 suspect ay nadakip ng mga otoridad noong Martes ng gabi sa joint operation sa Pasay City makaraang makipag-ugnayan sa pulisya ang kaanak ng mga ito. Ang mag-amang Bohol ay dinukot mula sa kanilang warehouse alauna ng hapon noong Hunyo 27 bago dinala sa Southern Leyte at Hunyo 30 na nang matagpuan ang kanilang mga bangkay sa isang bangin sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Ang mga suspek ay nakakulong na sa Mayorga Municipal Police Station's Custodial
Facility. Nagatid sa ating oras. Ganap ng alas 6:54 lang kami. Kapi ka dyan. Salamat nga pala doon sa ginawa naming meeting dyan kanina sa second floor ng SM Parañaque City o SM Sukat Parañaque City. Maganda yung napag-usapan namin. Oo. I-announce ko na. Hindi naman siguro magagalit sa akin. Ang susunod pong halina't tayo'y magkape at magkwentuhan. Tama ba yung pagkakaalala ko? Magkwentuhan tayo at magkape. Media forum na sponsored by unang-una ng PDSMI o Philippine Digital Society Media Incorporated. Nagkabalik-baliktad na sila. PDSMI, Philippine Digital Media Society Incorporated. Ayan. Dito tayo sa balitang probinsya pa rin. Babuyan sa Quirino Province na 14 na taong inireklamo ipinasara. Bakit ganito ako nagkabuhol-buhol? Kanina nga pala dinaluhan ko kaninang dinaluhan din akong kaninang umaga. Si sa Quezon Avenue, corner West Avenue sa District First o unang distrito ng Quezon City. May kinalaman ito sa makakalaban ito ng St. Peter o yung mga libingan, maaring yung libingan ng mga kabangon tsuwa. Inumpusahan nila sa Mindanao area, mula Mindanao pabalik ng Metro Manila. Naalala ko ng araw pag bumati si Roy Sinyeres na ang bati niya pag nagpo-programa siya nung araw sa DWIC o sa DWBL, magandang gabi Mindanao, Luzon at Visayas. O kaya magandang gabi Mindanao, Visayas at Luzon. Mula sa Mindanao, Visayas at Luzon. Baliktad din, no? Detalye naman ang balitang ito. Mabuyan sa Quirino Province na 14 na taong inireklamo ipinasara. Ay, salamat naman kung ganon. Salamat ng marami sa nagsulat ng balita, si Artemio Dumlao. Mukhang dahil sa bitag expose. Detalye ng balitang ito. Mula sa Madela, Quirino Province, tuluyan ng ipinasara ng provincial government ng Quirino ang kontrobersyal na babuyan. Sabing na 14 na taon nang inireklamo ng mga residente sa barangay Villa Hermosa Sur, Madela, Quirino Province. Kasunod dito sa expose ng bitag na pinamumunuan ng veteranong broadcaster at crime buster na si Ben Bitag Tulfo at ang IBM-INGO na nai-ere sa kanilang programa makaraang dumulog ang mga residente sa kanilang tanggapan. Ang Golda Farm ay iniutos na i-shutdown ng mga provincial officials kasunod ng isinagawang public hearing. Ang grupo ni Bitag at ng MBNGO ay nagtungot pa sa Quirino upang matutukan ng investigasyon na napakatagal ng reklamo ng mga residente at mabigyan na ng solusyon. Sa June 26 hearing, binira mismo ni Quirino Vice Governor Julio Cesar Jojo Baquilar ang Madela Municipal Government at the Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau o DNR-EMB Region 2 kung bakit pinayagan na tumagal ang dispute ng maraming taon at umaksyon lang dahil sa public pressure ng maiere at kinalampag ng bitag. Ilang minuto lang matapos ang pagdinig, isinilbi ng DNR-EMB Region 2 ang suspension order laban sa Golda Farm na pag-aari ni Maribek Tijada dahil umano sa mga environmental violations. Ang issue ay nakatawag ng atensyon makaraang umaksyon na mismo si anti-crime advocate Ben Tulfo at ang IBM-INGO sa reklamo ng mga residente. Nagbanta rin si Tulfo na kung hindi aaksyonan o hindi aksyonan ang reklamo sa nasabing babuyan ay iaakyat na ito sa Office of the
Solicitor General. Ayon sa mga residente, maraming taon na ang kanilang itiniis sa masangsang na amoy, hindi lamang waste disposal at banta sa kalusugan ng naturang piggery na simulang mag-operate. Nagsimula itong mag-operate noong 2012 o taong 2012. Sa isinagawang joint inspection, natuklasan naman ang nakakasulasok na amoy at mga deficiencies sa farms waste management system ng nasabing babuyan. Nagpaalala naman si Tulfo sa lahat ng partido na ang mga negosyo ay dapat mag-comply sa environmental at local regulations at iginiit na no one is above the law. Ayan, yan yung balita. Philippine Standard Time, nagatid sa ating oras, ganap ng alas 6:59 na ng gabi. Dito pa rin sa programang Teleradyo Diario, sa pangunguna po ng aking executive producer, walang iba kundi si Mr. Gaspar Latam. Dito pa rin sa Impilang Paranaque Net Radio Worldwide. Dito naman tayo sa balitang probinsya pa rin siyempre. Babaeng guro, binaril sa ulo, patay. Naalala ko isang istasyon ng radyo ng mga protestante ito kung hindi ako nagkakamali. Yung salitang patay, pinapalitan po nila ng nasawi. Nalaman ko lang po yan kay Mr. George Lopez, kay Jello. O, hindi nga masyadong magandang pakinggan pagpatay. Ano? Kaya palitan natin, subukan natin. Babaeng guro, binaril sa ulo, nasawi. Detalye ng balitang ito. Basahin natin yung detalye ng balitang ito. Sinong nagsulat ng balita? Anong balitang ito? Ayan, nagda-download pa. Ayan. Ang nagsulat ng balita, si John Onson. Aba, nakabulag tayong babae, Hindi ko maalis yung sagabal sa gilid. Paano ko ba aalisin ito? Detalye ng balitang ito, patayang walang katapusang patayan ito. Balita mula sa Cotabato City, isa na namang guro sa Bangsamoro Region ng patay, ang isang nasawi. Makaraang barilin sa ulo ng isang 45 caliber pistol ng lalaking salarin. Sa ulat nitong Biyernes ni Captain sa Steffi Salangit, spokesperson ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, nakatayo lang sa gilid ng highway sa Sitio Corbada sa barangay Awang, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, ang school teacher sa isang paaralan sa Cotabato City na si Evangeline Panturilla Abdullah nang lapitan ng isang lalaki at binaril sa ulo na nagsanhi ng kanyang agarang pagkamatay o pagkasawi. Ang walang awang pagpasilang sa may asawa at may mga anak na si Ma'am Abdullah, residente ng barangay Awang, Dato Udin, Sinsuat, nakasunod ng pagkasawi ni public school teacher Hapipa Saripada Makadato sa isang ambus sa barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur nitong Hunyo 27. Isang sundalong sakay rin ng pickup truck na si Army Corporal Jason Castro ng 64th Infantry Battalion ang nasawi sa pamamaslang. Ayon kina Salagit at Major Catherine Paiduin, hepe ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station, nangako ng tulong ang mga barangay official sa Awang sa ginagawang investigasyon upang matukoy ang pumatay kay Ma'am Abdullah. Philippine Standard Time, nagatid sa ating oras, ganap ng alas 7:02 na ng gabi. Sa iba pang balita, number 3 most wanted sa Nueva Vizcaya, Timbog, unahuli na. Salamat naman kung ganon. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Victor Martin. Balita mula sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, nalambat na ng mga otoridad ang tinaguri ang number 3 most wanted person o MWP sa lalawigang ito matapos madakip sa Purok 1, Barangay San Antonio North, bayan ng Bambang. Kinilala ang nadakip na akusado na si alias Goryo, 37 taong gulang, residente sa nasabing lugar at naharap sa kasong rape o panggagasa.
Katuwang ang tracker team ng Provincial Intelligence Unit ng PNP at operatiba ng Bangbang Police ay sinagawa ang pag-aristo o pagdakip sa akusado sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng korte nitong Pebrero 2026. Pinuri naman ni Police Colonel Paul Mumitibo, Provincial Director ng Nueva Vizcaya Police Office, ang mga tauhan dahil sa matagumpay na operasyon. Sa iba pang balita, balitang metro naman tayo. Dito naman tayo sa balitang metro. Ito, balitang metro tayo. Palakihin ko lang, sandali. Ito. Dalawang estudyante natagpo ang patay sa dorm. Detalye ng balitang ito mula sa panulat. Ang nagsulat ng balita, ating news writer, walang iba kundi si Mar Laison. Sahin natin yung detalye nito. Natagpo ang kapwa wala ng buhay ang dalawa. Umanong estudyante, isa rito ay babae sa loob ng isang dormitory sa Maynila, araw ng Biyernes ng umaga. Sa ulat ni Police Master Sergeant Roderick Magpale ng Manila Police District Division o Manila Police District Homicide Division, alas 7 ng umaga. Alas 7:30 ng umaga nang madiskubre ang bangkay ng mga biktima na nakilalang sina alias Mart, 21 tanggulang, at Alea, 21 tanggulang sa Unit 426 ng isang dormitory sa Sampaloc, Maynila. Batay sa investigasyon, natagpo ang nakabigti ng kadena ang lalaki sa kesame habang ang babae nakakumot na nakahiga sa kama. Natuklasan lamang ang insidente nung dumalaw ang ama ni Alea sa dormitory nito. Ayon sa ama, halos ilang minuto na siyang kumakatok pero walang nagbubukas, kaya sumilip ito sa bintana at laking gulat nila nang makita ang lalaki na nakabigti sa kisame sa loob ng dormitory. Agad ipinagpatuloy o ipinagbigay alam ng ama ni Alea ang insidente sa caretaker na agad namang binuksan ng pinto gamit ang duplicate na susi, at doon ay tumambad din ang anak niyang babae na wala na ring buhay na nakahiga sa kama. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa naganap na insidente. Patuloy pa rin kayo nakasabay-bay sa programang Teleradyo Diario, simple lang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Huwag kayo mag-alala, meron tayong mga, kung tayo papalarin, ayaw ko sanang gumamit ng salitang papalarin. Kung mabigyan tayo ng pagkakataon, darating po sa punto na ang programang Teleradyo ay papalitan natin ng pamagat. Sa ilang mga kadahilanan lang po. Hindi po ang management ang nagdesisyon, kundi ang inyong lingkod. Detalye naman ang balitang ito. Ano yung balita natin? NCRPO balik poll alert status sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni sino nagsulat ng balita? Ludi Bermudo. Balik sa poll alert status ang National Capital Region o NCR sa Lunes, kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, Sabado ngayon. Ito naman ang kinumpirma ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin na mula sa heightened alert status, muling itataas ang antas ng paghahanda matapos ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o IEC. Ayon sa pulisya, naging general peaceful ang mga isinagawang pagtitipon ng IEC sa kabila ng tensyon na namagitan sa unang araw ng rally sa EDSA People's Power Monument. Wala ring naitalang malubang insidente o aksidente nang ilipat ang kilos protesta sa liwasang Bonifacio sa Maynila noong nakaraang araw. Samantala, inihayag ng Philippine National Police o PNP na all systems go na sila sa pagpapatupad ng seguridad para sa impeachment trial ni Vice President Sara, kung saan naabot sa 6,000 pulis ang i-deploy sa paligid ng Senado. Sinabi ni PNP PIO Chief
Police Colonel Allen Ray Co na may direktiba si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa mga i-deploy na pulis na mananatiling disiplinado, impartial at service-oriented. The adjust of our alert status reflects our continuing assessment of the situation while ensuring that appropriate security measures remain in place where they are needed most. Our commitment is to remain responsive, respectful of people's rights and focus of public safety, ani Nartatis. Nakatid sa ating oras. Ganap ng alas 7:09 na ng gabi, Philippine Standard Time. Dito naman tayo sa caretaker na ipit sa elevator, patay. Minsan tatatakot ako pag naratuan ako ng elevator eh. Detalye ng balitang ito mula sa ating news writer, walang iba kundi si magsasakang reporter, ang magsasakang reporter si Marlaison. Say natin, palakihin ko lang ng konti. Ito yung balita. Patay ang isang caretaker ng maipit ng elevator stop sa binabantayang gusali sa Tondo, Maynila. At batay sa ulat ng RAC Sabago Police Station 1 o PS1 ng Manila Police District o MPDA, nabatid na dakong alas 9 ng umaga nang madiskubre ang pagkamatay ng biktimang si alias Chan, 25 tanggulang residente, tumatalon. Mahilig sa piko ito sa yung larong garter batay sa ulat alas 9 ng umaga nang madiscover ang pagkamatay ng biktima si alias Chan, 25 tanggulang presidente ng 4-story building sa 2501 o 2501 Rodriguez Corner, Nepa Suite sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, natagpuan ang biktima na sa maintenance room na katabi ng elevator. Lumilitaw na may inspection ang biktima sa lugar kaya nakadungaw ngunit biglang bumagsak ang elevator at minalas na maipit. Nabatid sa kapatid na biktima na naghahanda na sana ito para magtrabaho sa ibang bansa. Sa salaysay naman ng isang testigo, napagutusan siyang hanapin ang biktima at pagdating sa gusali ay nakita niyang ang 4th floor na nagkokonekta sa 5th floor ay sarado na sa loob. Nang tignan ng maintenance room ay dito na nadiskubre ang bangkay na nakaipit sa elevator stop machinery. Kaya kaagad na in-report sa may-ari ng gusali at sa mga autoridad. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:12 na ng gabi. Maligayang panunood kay Ma'am Nida Godino. Ayan, dito tayo sa balitang ito. Grade 8 student sinaksak ng 5 sa labas ng school. Detalye ng balitang ito, grade 8 student sinaksak ng 5 sa labas ng school. Bakit 5? Kadami naman ang sumaksak sa kanya. Minsan kasi may mga pamagat ng balita na parang ang hirap intindihin eh. Lakihin ka lang yung para mas madaling basahin. Sana. Eto na. Nasa critical na kondisyon, ayun lakihan ko lang ng konti Nasa critical na kondisyon ngayon sa ospital ang isang grade 8 student na pinagsasaksak sa likod, liig at collarbone ng 4 sa 5 kabataan sa labas ng Las Piñas National High School sa Las Piñas City. Kasalukuyang nilalapatan ng lunas ang biktimang si alias jammed sa Las Piñas District Hospital na kaya ilangan ng manong operahan at lagyan ng tubo
o intubation ayon sa attending surgeon na si Dr. Jomari Chan. Arestado naman o nadakip naman ang mga suspect na pawang Children in Conflict with the Law o CICL na sina GMCC. Hindi nyo napapansin, puro kabataan ang mga sangkot sa mga krimen. All student, NBR 15 out of school youth o OSY, CJDT 16 ng Don Galo National High School 16 at RMAT 15 OSY. Puro parang ginawang yung code lang yung kanilang mga pangalan. Tinutugis na ngayon ng isang suspect na si alias GMR 16 OSY. Ano ibig sabihin ng OSY? Parang edad siguro ito. Ano ibig sabihin? Batay sa investigasyon, isinumiti kay Police Colonel Armin Daris III. Kasama ng biktima ang apat na sina GMJ 15 years old at mga kaibigan na sina AE 15 o 15 taong gulang rin at NCV 17 years old, pawang estudyante ng Las Piñas National High School na uwian at nagpasya. Nabibili ng chocolate juice ng madaanan ng mga suspect. Nilapitan, kinursunada at binato ng ilang piraso ng hollow blocks. Habang umiiwas ang grupo ng biktima, hinabol sila at ang apat na suspect ay pawang armado ng patilim ay sinaksak ang biktima habang nakatalikod at may sumaksak din sa liig at collarbone habang isa pang kasama ng biktima ang nakaiwas sa saksak ni GMCC. Sa follow-up operations na aresto na dakip ang mga suspect na nakatakdang ipagharap ng reklamong attempted murder. Nagatid sa ating oras. Ganap ng alas 7:15 na ng gabi, Philippine Standard Time, mula sa pusod ng Parañaque City. Tapos ako na ba ito? NCRPO, balik poll alert, status sa impeachment ni BP Sara. Minsan may nabasa na akong balita na uulit ko eh. Tingnan natin kung nabasa ko na ito. Ayan tingnan natin kung nabasa ko na ito. Balik sa poll. Nabasa ko na ito. Lagpasan natin yung balitang ito. Lipat tayo sa ibang balita. Dito tayo sa balitang ito, Korean dinakip sa pambubugbog sa misis. Baka Pilipino itong misis niya. Detalye ng balitang ito. Sinong nagsulat ng balita? Walang iba, kundi si ayan, Lodi Bermudo. Detalye ng balita. Basahin na natin. Palakihin natin ng konti para mas magandang basahin. Kami po kasi mga senior, kapag medyo maliit yung letra, hirap kaming magbasa. Dito na. Ito na yung detalye ng balitang yan. Arestado o nadakip na ang isang 39 na taong gulang na Korean national sa pananakit sa kanyang misis sa gitna ng away dahil sa selos sa Las Piñas City. Las Piñas na naman. Sa ulat ng Las Piñas Police Station Substation 4, naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9262, mas kilala sa tawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 dahil sa pananakit sa asawa. Lumilitaw na dakong alas 9:30 ng umaga ng Hulyo 2, isang araw lang, nang maganap ang pag-aaway ng suspek at biktima sa loob ng bahay sa BF Resort Village o BFRV, Barangay Talondos, nang madiscovery ng huli sa cellphone ng una ang video na may kasama itong ibang babae sa isang hotel. Ayun. Sa gitna ng komprontasyon, uminat ang ulo ng suspek at sinampal ang biktima at hinila siya ng mahigpit sa braso at nagkaroon ng pasa. Tumakbo palabas ng bahay ang babae at tinabol siya ng mister at nang abutan ay ipinukpok
ng paulit-ulit sa ulo ang cellphone na nakakuha ng pansin sa kapitbahay. Inireport ng saksi sa barangay ang nangyayari kaya rumisponde ang mga barangay tanod at inaristo o dinakip ang suspect. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Alas 7:18 na ng gabi, punta naman tayo sa balitang pambansa. Patuloy kayong nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ito nga, basahin nga natin to. Marcoleta, defensor, kinasuhan na ng plunder. Ang nagsulat ang balita si Angie de la Cruz. Nabasa ko na ba ito? Lagi nagtatalong, Ayan, kinasuhan na ng plunder ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Dante Marcoleta kaugnay ng hindi umano niya pagdeklara ng 75 million pesos campaign donations na natanggap niya bago ang 2025 senatorial election. Bukod kay Marcoleta, kinasuhan din ng Ombudsman sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Ang kaso ay nag-ugat sa naging pag-amin ni Marcoleta sa isang television interview na siya ay tumanggap ng kontribusyon mula kina Defensor. Magkano yung binigay? 30 million pesos. Yaman pala nitong si Mike Defensor. Nagpa-birthday dyan sa kapihan sa PDB Laban nung Miyerkules. Yung mga naiiwan dyan, nakakain ng McDo. Pero yung mga hindi, yung nainip, umalis na, kumain na lang sa karinderya. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Espiritu, kay Espiritu, magkano binigyan ni Espiritu? 25 million pesos. Magkano yan? 30, 25, 55. Tama ba? 30, 40, 55. O kay Biray, magkano? 20 million, 50, 60, 75. Tatlong tao pa lang nagbigay. Kay Mike Defensor, 30 million. Kay Espiritu, 25 million. At kay Biray, 20 million. Itong noong 2025 midterm elections, pero hindi na ideklara sa kanyang SALN dahil naisa mo noon mga kaibigan na ilagay itong anonymous na lamang. Ang plunder case ni na Marcoleta ay hawakan ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda, samantalang 4th Division ni Justice Michael Mosngi ang hawak sa hiwalay na reklamo laban kay Marcoleta at Defensor sa ilalim ng Presidential Decree number 46 na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo at sa pribadong tao na magbigay nito. Si Espiritu ay na-rapol sa 6th Division ni Justice Sara Fernandez habang si Biray ay sa 1st Division ni Justice Maria Mendoza Arsiga. Ang pagsasampa ng kaso ay kasunod ng sorpresang rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa EDSA bilang suporta kay Marcoleta. Ayon sa Anti-Plunder Act, maaaring managot ang opisyal kung makapagsasamsam ng hindi bababa sa 50 milyon na Gaten Wealth. Gayet ni Assistant Ombudsman Mekok Labano, dahil pribadong pondo, kung tinanggap ng opisyal na parang ipinagbabawal ng batas, maaari pa rin ituring na plunder. Iginiit ni Marcoleta nagkaling sa pribadong individual ang donasyon na bayaran na ang kaukulang buwis at tinanggap ng Bureau of Internal Revenue. Dagdag pa niya, dahil Enero 2025 o January 2025 pa ibinigay ang donasyon na bago ang opisyal na campaign period, hindi ito sakop ng Statement of Contribution and Expenditure o SUSE sa COMELEC. Depensa pa niya, nagastos na ang donasyon sa kampanya kaya hindi na ito bahagi ng kanyang assets na maghain siya ng SALN. Mari namang iginiit ng Ombudsman na lumampas ang naturang donasyon sa limitadong halaga ng regalong pinapayagan sa mga opisyal at dapat na ring ideklara sa SALN kahit nagastos na. Masalimuot ang ating mga batas. Kaya minsan sumasabi to, tumanggap nga ako niya pero wala na.
Pinas o Pilipinas pinaka-expose sa Asia sa banta ng El Nino. Aba, kakabahan na naman tayo nito. Baka kumulang naman ating mga bigas dahil sa kukonti yung aani sapagkat panahon ng tag-araw at pati siguro mga gulay. Detalye ng balitang ito. Sinong nagsulat ng balita? Angie de la Cruz. Masipag si Ma'am Angie, no? Pinakalantad ng Pilipinas sa buong Asia sa matinding banta ng El Nino phenomenon o panahon na mababa ang antas ng pag-ulan na direktang tumatama sa ekonomiya lalo na sa mga palayan at taniman. Naglana ako. Ayun. Naglana rin ng financial aid ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka. Umaasa ang bansa sa lokal na produksyon ng pagkain, ngunit dahil sa pagbaba ng ani dulot ng tagtuyot, tumataas ang presyo ng mga bilihin at napipilitang umangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Una nang nagpalabas ng El Nino Alert ang DA, Department of Agriculture, matay sa projection ng Pag-asa, may 79% o 79% posibilidad na maranasan ng Pilipinas ang epekto ng El Nino na nagsimula noong Hunyo, tatagal hanggang Agosto taong 2026 at maaaring umabot pa sa unang bahagi ng taong 2027 o 2027. Inaasang magdudulot ito ng matinding init, kakulangan sa ulan, tagtuyot at mabigat na pinsala sa agrikultura. Bunga nito, nanawagan ang DA o Department of Agriculture sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig upang may sapat na supply sa panahon ng matinding kakulangan. Walang tubig pero tubig ito, kakulangan ng tubig. Aha, Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:25 na ng gabi. Oplan double barrel ni Duterte diniklarang unconstitutional. Nabubulol ako pag dito sa salitang ito. Detalye ng balitang ito wala sa panulat ni Merlaison. Magsasakang reporter ito Kasi pag nung mamang reporter na, nagtatanim pa, no? Sipag magtanim yan. Merong garden yan Hirit ng drug war, victim sa SC o Supreme Court. Dumulog sa Korte Suprema mga umano'y biktima ng war on drugs at mga komunidad na naapektuhan ng Oplan double barrel ng Administrasyong Duterte upang hilingin na may deklarang labag sa saligang batas ang Command Memorandum Circular Number 16-2016 na naglunsad ng naturang kampanya laban sa illegal na droga. Nagain sila ng manifestation at urgent motion for resolution at umapila sa hukuman na mag-issue ng right of amparo at ideklarang unconstitutional, invalid, illegal at unenforceable ang Oplan double barrel. Kakabulol, Gayet ng mga petitioners na sinamahan ng kanilang mga abogadong sina attorneys Gilbert Andres at Joel Butuyan na hindi pa binabawi ang mga naturang issuance at maaari pang magamit ang mga pulis bilang legal na depensa sa kanilang mga operasyon. The unrevoked issuance can still be used by police officers as sources of dubious rules for the operations and invoke them as basic of legal defense in the event of fatality occurrences reminiscent of the drug war years anang petitioners. Kasi hindi po winidraw yung CMC 2016, inamyendahan lang ng CMC 1-2017
Kaya pwede po itong gamitin ng mga kapulisan natin para po sa kanilang operasyon. Kaya mahalaga talagang ideklarang labag sa batas, sa saligang batas ang war on drugs para hindi na po ito maulit, paliwanag ni Andres. Kabilang sa mga respondents sa petisyon ay ang Philippine National Police o PNP at kanilang dating hepe na si Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago dahil sa arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 7:28 na ng gabi. Oo. Gatchalian, presiding officer sa Sara Trial. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Malu Escudero. Hindi ko pa nakikita ito si Ma'am Malu, pero si Angie de la Cruz, unang nakasama ko yan sa saan bang event yan? O ito sa yung madalas na pinupuntahan kong media forum ni Bernard Menyosa. Yung huli dyan sa Max Restaurant, malapit yan sa Don Roses Avenue. Ayan. Detalye naman ng balitang ito, pamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, dalawa sa mga naturang ulat na pinag-iisipan ng majority bloc na itatalaga si Senador Chis Escudero sa naturang posisyon. Under our rules, ang Senate President ang magpipreside, sabi ni Gatchalian sa himpilang DZMM sa 30 ng ABS-CBN noong kahapon, July 3. Bukod sa paghahanda ng mismong bulwagan ng Senado, pinag-aaralan na rin niya ang mga teknikalidad ng pamumuno sa Senate Impeachment Court, pati na rin ang merito ng kaso. Ayon kay Gatchalian, inaasahang dadalo sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Ang lahat ng nahalal na senador, maliban kina Senador Ronald Bato de la Rosa, na nagtatago pa rin at suspendidong si Senador Jinggoy Estrada. Sa kasalukuyan, 22 lamang sa senador ang inaasahang magsisilbing senator judges sa impeachment proceedings. Patuloy na nagtatago si De La Rosa upang makiiwas sa warrant of arrest na ilabas ng International Criminal Court, samantalang si Estrada ay suspendido sa loob ng 70 araw at muling nakakulong kaugnay ng kanyang kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y korupsyon sa mga proyekto sa flood control. Sana ako. Tumatalon talaga, flood control. Hanapin yung flood control. Bukod sa paghahanda ng mismong bulwagan, malayo na pala yung itinalo na yan. Kaugnay nito, sinabi ni Gatchalian na hindi pa tatalakayin sa unang araw ng impeachment proceedings ang usapin tungkol sa kinakailangang bilang ng boto para sa conviction. May tamang araw at tamang panahon para pag-usapan yan, ani Gatchalian. Ang 72 araw na impeachment proceedings ay maaaring tumagal ng 7 hanggang 8 buwan. Tagal, no? Isasagawa ang mga pagdinig tuwing araw ng Lunes hanggang Miyerkules, alas 2 ng hapon. Magbabago ang schedule at magiging Martes hanggang Huwebes matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Hindi nyo po itatanong, dalawa hanggang tatlo po ang magaganap sa July 27. Una, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si July 27 at July 27 din po ang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ito yung pangatlo. Tanong nyo kung sino, anong magaganap. Birthday po ng inyong lingkod. Kaya 3 po yung magaganap. May maghahanda sa birthday ko, pero hindi ko naman pinilit na maganda. May ibibigay daw sa aking regalo. Hindi ko na sabihin kung sino yan. Alam nyo, ang totoo, hindi po ako naghahanda sa birthday ko kasi ayaw kong tumanda. Tuloy natin yung balita. Magiging bukas sa publiko ang Senate Impeachment Court na may nakalaang 66
isang upuan para sa mga manonood. Sinabi rin ng mga House prosecutors na ipalalabas ang paglilitis sa magkahalong wikang Ingles at Tagalog upang madaling maunawaan ng publiko. Ganda no? Parang kapag dumalo po kayo ng press con ng Bulacan, meron po silang press release Tagalog. Kaya ang inyong lingkod po, ang gusto kong isabatas, senador, na kapag may mga media forum, press conference, baka pwede pong gawin nating Tagalog minsan, kahit na ilan lang. Samantala, nagdaos ng caucus ang mga senador sa Senado Lodge nitong Biyernes, kahapon, Hulyo 3, upang talakayan ang paghahanda para sa impeachment trial ni Duterte o ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority bloc, sina Gatchalian, Tito Soto III, Mig Sawiri, Ping Lacson, JB Ejercito, Reza Hontiveros, Erwin Tulfo at Chase Escudero. Sa majority bloc ay sina Robin Padilla at Loren Legarda. Meron lang ako mga gustong i-correct. May mga kaibigan tayo, kung tumawag kay Robin Padilla, Ruben. Kasi po, dapat baguhin natin kung ano yung tamang tawag sa isang tao. Pag Robin Padilla, wag pong Robin Padilla. Parang Batman and Robin, Oplan Barrio, basahin ko lang yung mga headline ng Marcoleta Defensor, kinasuhan na ng plunder. Oplan double barrier ni Rodrigo Duterte, idineklarang unconstitutional. BP Sara pinaharap sa impeachment court sa Lunes. School treat target ang class suspension exam. Ito, hindi ko pa nabasa yung detalye ng balitang ito. Basahin natin ito. Sino yung nagsilit ng balitang ito? School tweet target ng target ang class suspension exam. Detalye ng balitang ito. Ang nagsulat ng balita si Doris Panchi Borja. Ayan. Sinabi ng Philippine National Police o PNP na ang mga naitatalang banta sa mga paaralan ay naglalayong kansilahin ng mga klase at exam sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco. Parang kasi pagkakala mo apelido niya Rayco, pero ang kanyang pangalan Allen, ang kanyang hindi, Allen Ray siguro ito. Tapos ang apelido niya ko. May mga bomb threat na isinasagawa upang makaiwas ang ilang estudyante sa pagpasok o sa pagkuha ng examination. Gayunman, hinigayat niya ang publiko na manatiling kalmado, maging mapagmatyag at huwag magpadala sa takot. Pinayuhan din ni Ko ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang banta o kahinalang impormasyon. Binigyan din niya ang kahalagahan ng hindi pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan at labis na pangamba. Sinabi pa ni Ko na patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga paaralan, lokal na pamahalaan at iba pang mga katuwang na ahensya upang higit pang mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Ayon sa kanya, nagbunga na ang naturang koordinasyon o pakikipagtulungan matapos mapigilan ng mga otoridad ng ilang posibleng insidente sa Iloilo, Apare at Mandaluyong City. Sa mga naturang operasyon na kumpiska ang ilegal na droga, mga baril at patali mula sa ilang estudyante sa loob ng mga paaralan bago pa man ito maggamit sa anumang insidente. Patunay ng patuloy na pagbabantay at maagap na pagkilos ng otoridad. Mr. Technician, pakisenyas lang kung nakaisang oras na ako, baka overtime na ako. Detalye naman ang balitang meron pa tayong mga balita. Tingnan ko nga kung meron pa tayong mga hindi nabasa. Balik nga tayo sa balitang Metro. Ito, dalawang estudyante natagpo ang patay sa dorm, Korean, dinakip sa pambubugbog sa misis, parak na bigong paprotektahan rider si Bak. Ito, hindi ko pa nababasa ito. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Doris Panchi Borja. Puntahan natin yung balitang to. Ayan. Sa INC Rally. Dahil pa rin sa INC Rally ito.
Inaris na sa pwesto ang isang pulis na bigong pagprotektahan na Inilis na sa pwesto ang isang pulis na bigong pagprotektahan ng isang motorcycle rider na hiralang ng mga lumahok sa rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo INC. Sa isa nagawang press briefing, sinabi ni Philippine National Police o PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray na ang patrolman na nakatalaga sa Quezon City Police District Mobile Force Battalion o QCPD MFB ay nilagay sa Personnel Holding and Accounting Section o PHAS. Ang PHAS ay holding unit para sa mga pulis na inalis sa pwesto o naghihintay ng bagong assignment. Matatandaan na nag-viral ang video kung saan walang ginawa ang pulis sa kabila ng pagkuyog at panghaharas na ginagawa ng ilang mga lumahok sa rally laban sa rider. Sinigawan, pinagbantaan at inagawan pa umano ng susi ang naturang rider. O nga naman, wala man lang umawat ng pulis. Eto, NCRPO, tapos na ako dito. Balikan natin yung balitang probinsya, baka may ilang pa tayong ilang mga natitirang balitang probinsya. Pag wala na, tutungo tayo para maubos natin yung oras natin sa ilang mga balitang showbiz o kaya sport. Ayan, grade 10 dedo, isa pa sugatan sa kidlat. Ito, hindi ka pa nababasa ito. Basta natin yung detalye ng balitang to mula sa panulat ni Angie de la Cruz. Ayan, balitang probinsya ito. Palakihin ko lang ng konti. Ayan, sumobra laki. Detalye ng balitang ito. Nauwi sa trahedyang masaya sanang pagpipiknik ang dalawang kaibigan ng masawi ang isa sa makaraang masapol ng kidlat sa barangay Daan Lungsod, Tuburan, Cebu. Sa ulat ng pulisya, dead on arrival sa paggamutan ng 16 anyo sa 16 na taong gulang na grade 10 student nang mapuruhan sa tama ng kidlat habang nasugatan din sa insidente. Ang kaibigan nitong 14 na taong gulang o 14 anyo habang sila ay masayang nagpipiknik sa naturang lugar. Yung delikado pala isang taguan o silungan, yung mga puno ng sampalok, maasim kasi. Sa investigasyon, sinabi ni Major Joffrey Grande, hepe ng Tuburan Police Station, na biglang tinamaan ng kidlat ang dalawa habang kumakain. Ligtas naman at patuloy na ginagamot sa ospital ang 14 anyo sa 14 na taong gulang na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang naganap na insidente. Dahil sa insidente, pinaalalahanan ng pulisya ang mga residente sa lugar na mag-ingat kung pupunta ng tabing dagat kapag may thunderstorm o sama ng panahon o bagyo. Sana ako. Ayun, tapos na yan. Sa iba pang balitang hindi ko ba nababasa? Ayan, babaeng guro binaril sa ulo, patay. Jeepney driver todas o patay sa tumalsik na gulong. 3 killer ng ex-mayor at anak kinasuhan na at babuyan sa Quirino Province na 14 na taong inireklamo ipinasara na. Sa balitang metro, ubos ko na yung mga balita dito. Tingnan nga natin, baka sakaling may masimot tayo. Ayan. Korean, dinakip sa pambububog sa misis. Ito, may nilad. Yung may nilad ko, alam mo ba, Mr. Technician, kapag dati, hindi ko ginagamit yung sapagkat na napuno yung bahay ko. Hindi ako makapasok sa bahay ko. Hindi ko magamit yung may nilad ko, yung tubig ko. Ang may nilad pala, kahit na hindi mo ginagamit yung tubig mo, babayaran mo pa rin yung minimum. 185. Ilang buwan ako hindi ko magamit. Hindi yan. Pero yung maganda po yung Meralco, kapag hindi mo ginagamit, kasi hanggang ngayon po, wala akong kuryente, kasi nag-short, about 25 pesos lang yung binabayaran ko. May nilad na mahagi ng mga kagamitan sa 23
public schools sa Las Piñas at Muntinlupa. Sabi ng iba, sana all. Kabilang sa panamahagi ang West Zone concessionaire na Maynila Water Services Inc. Incorporated ang iba't ibang kagamitan sa 25 pampublikong paaralan sa Las Piñas City at Muntinlupa City bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang 17 refrigerator o refrigerate drinking fountains, cleaning materials, lending supply, at mga pagpapabuti sa water at sanitation facilities sa mga paaralan upang matiyak ang akses ng mga estudyante sa ligtas na inuming tubig. Nagkaloob din ang Maynilad ng school bags at learning supplies sa 60 estudyante sa Sineng Apo Community sa Norsagaray, Bulacan. Gayon din ang educational materials para sa 10 special education o SPED students ng Noveleta Elementary School sa Cavite. Ayon kay Maynilad Head of Corporate Affairs and Communication Marie Antoinette H.D. Ocampo, mahalaga ang pagkakaroon ng ligtas na inuming tubig at maayos na sanitation facilities upang maging mas ligtas at mas angkop ang kapaligiran sa pag-aaral ng mga estudyante. Alas 7:44 na ang ating tumpak na oras. Sa iba pang balita, balik tayo sa balitang pambansa. Baka mayroon pa tayong hindi nakagit na balita rito. Sir Technician, may oras pa ba tayo? Okay na. Ayan. Magpapaalam na po ang inyong lingkod hanggang sa actually yung ating banggitin ko na rin kung matutuloy po, papalitan ko yung pamagat ng programa ko pero hindi pa po official hindi ko pa rin babanggitin yung pangalan. Maaring umalis po tayo sa newscast at tutungo tayo sa isang bahagi lang ng mga kwento. Ayan, may tip na ako. At tuloy-tuloy pa rin po yung mga araw ng Martes, Biyernes at Linggo. Panahon lang hindi ako nakakarating. Dito pa rin sa programang Teleradyo Diaryo ng inyong lingkod, Riden Oro, sa impilang Parañaque Net Radio Worldwide. Sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Mr. Gaspar Piletam. Ako po muli, ang inyong lingkod, Riden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!